Di ba? Ban po siya, Mr. Chair, sa mga walang overseas experience. So deferment po ang tawag noon ni Secretary Toots Ople nung So, iniulat niya ban sa doon sa committee. mga walang experience. Pag may experience, tuloy. Pag may experience, pwede po, Mr. Chair. Pinagbago natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people? A nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong, kasambahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling mag-ayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin, kailan pa sila experience? Ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Palagi natin sinisisi ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience kung pagiging kasambahay lamang, sanay na sanay po yung ating mga OFW. Siguro, teach them about culture differences, which is madali yun. OFWs natin marunong mag-English. Kaya nga, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit na grade 2 nakakapag-English, paano, unlike sa ibang nationalities. Sir, this is what I want you to do. And even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabi, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila, okay. Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin, kailangan may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana sinasabi ko. Dapat ang mga employer, meron tinatawag na neuroscreening. Ini-screen natin yung utak. Utak ba? Brain. No mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwaitis Raulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti. Of course, majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are, ayoko na magsalita. So yun ang sasarain natin. So pwede ba yun? From now on, neuroscreening? Ang ini-screen natin yung, nakakatawa eh. Kung hindi natin, ang ini-screen natin yung OFW natin. And then yung agency. Of course, nakakatulong yun. Pero wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer na si Abdul, walang bang pangalan niya? Ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipa-neuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ganun ba? O magkano bang sweldo nito? May capability ba ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa sweldohan. Yun yung gusto kong mangyari. Huwag yung, sabi mo yung dati previous, hindi natin magpapadala na hindi experience. Kailangan yung agency mabuti. Of course. So can we do that? So ano pong dito sa suggestion ko, am I making sense?